Hello mga kakupingin ninyo at nga naman po tayo nagbabalik para magluto sa ating kusina. Ngayon ang ating recipe o ating lulutuin ay lang naman ang ating paboritong bilo-bilo. So yan, sinisimulan ko na po siyang lamas-lamasin o bilog-bilogin. Lalamas-lamasin lang po natin yan ang ating glutinous rice flour. Tapos po, pag naging dough na po yan, syempre po, ayan, katulad yan. So, nagawa ko na siyang dough. Ngayon po, ay sisimulan ko na po siyang bilog-bilogin. Ayan po. So, yan. So, patuloy lang po tayo magbilog-bilog. Ayan po. So, ganyan po yung kalaki. Depende po sa gusto nyo kung gano'ng kalalaking bilog-bilog. Pero, ayan po, prefer lang po natin yung mga ganyang kalalaking bilog. So, yan. Nagpatulong na ako sa nanay ko. Ayan po yung mga ingredients nung natapos na po. Ayan po yung bilog-bilog. Ayan, bilog-bilog siya. So, habang po ako ay nagbibilog-bilog kanina, nagpapakulo na po ako. Ayan po. So, nung kumulo na po siya, ayan po, nilagay ko na po yung gata. Pero mapapansin nyo po, hindi lang po yan iisang mangkok ng gata. Pero marami po yan, 3 po yan na gata. Kasi natural na gata po yan. At ayan po, so mapapansin nyo rin po, nung kumulo na, after kong pakuluan yung gata, actually, yan, napakapalpak po talaga. So, yan is, nag-umapaw siya. Kasi nung time na pinapakulo ko siya is tinakpan ko siya. So, napakamali po na huwag niyo pong gagawin sa susunod. And then, ayan, sinunod ko na po yung asukal. So, wash sugar po yan. So, 1/4 lang po yan. Kaya dinagdagan po siya. Depende po sa tamis. Pero napakapalpak po kasi ng ginawa kong ito. Napakapalpak niya kasi nga napakarami ng tubig na nailagay ko pala dyan. Kasi nga is yung purpose ko dyan is gusto ko yung kahit na bilo-bilo siya kahit paano meron pa rin hinihigop na sabaw. Pero napakapalpak kasi napadami talaga yung sabaw niya, as in napakadami. Ayan, so hinalo-halo ko lang siya. After mo siyang mahalo-halo, isunod ko na siya yung mga bilo-bilo, yung mga bilog-bilog na glutinous rice flour na ginawa namin, yung binilog-bilog kanina. So yan, kasi bigla ko lang talaga naisip ang magluto niyan. Gusto ko magmerienda. Nung minsan pa kasi ako nagka-crave niyan, pero yan. So, pang maramihan kasi yan niluto ko. Binigyan ko yung mga tita ko ng bilo-bilo, pang maramihan talaga sa pamilya namin. Tapos yung 3 tita ko, binigyan ko yan. So, kaya maramihan talaga yan pang merienda ng lahat. So, ayan po. Ilalagay ko lahat ng mga nailagay. Kalahating kilo ng glutinous rice flour pala yan in total. Talagang binilog-bilog lahat namin yan. At isa pa, kung mapapansin nyo, since 1/4 lang yung asukal na nailagay ko dyan at napakarami ng tubig, nung naluto po yan is medyo matabang siya. So, sa susunod, kung kayo po is gagawa ng kanyan, medyo tamisan nyo po. Depende po sa panglasa nyo. Pero ako okay na kasi siya nung tinikman ko siya. Tapos yan, sinunod ko na rin po yung kamote nung nakita kong medyo umaapaw na yung glutinous or yung bilo-bilo, yung maapaw na siya. So, talagang isinunod ko na po yung kamote. And then, nung nakita kong malambot na po yung kamote, nung pinakuluan ko po, sinunod ko na rin po yung saging at saka yung sago na pinakuluan ko po na sago. Pinalambot ko po yan. So, yan. So, halo-halo lang po tayo. And then, iiwanan po natin yan para kumulo. And then, ayan po, hindi ko siya tinakpan. Pero mapapansin nyo, umapaw din po siya. Pero at least, hindi na siya umapaw, natapon sa labas. Pero nagbula-bula pa rin siya. And then, ang tinatry ko kasi dyan, since napansin ko na napakalabnaw, ay talagang evaporate ko sana siya para sa ganun ay maano ko yung consistency na medyo malapot. So far, hindi siya lumapot. So, ginawa ko na lang ng paraan yan. Pinakuluan ko ng pinakuluan. Talagang pinakuluan ko. Tapos, tikim ako ng tikim dyan. Kala ko talagang lalapot siya, kaso hindi. So, ayun na nga. Naluto na siya. Kaya titikman na natin siya. So, yan, malamig pa yan. Galing pa yan ng freezer. Tikman na natin. Okay. Sarap siya.